Hi mga besi ko. So for today's video, ano ba yan? So for today's video, 7th months na rin na namin ni Jowa. At dahil 7 months na kami, paprank natin siya ngayon. Yung nagantay sa akin. Tingnan natin kasi alam niyo ba, diring dito sa regla. Hey, feel I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. Hirap naman mag-set up ng camera naman. Ayan, much better. Ayan. Oh my God. Jowa, nagising ka na? Jowa? Umutot ka ba? Jowa. Jowa, sabi na ako sa'yo. Upo ka. Upo ka. Upo ka. Ang dami kong mens. Ang dami kong mens. Bakit? Ang dami ko pong mens, oh. Diba, hindi naman ganyan kulay ng reglameng. Kasi nagising ka. Nagising ka kasi kaagad. Kasi ba't ka nagising ka agad? Hindi, nalaglagan ako. Nalaglagan ako. Jowa naman, fail naman eh. Nakakainis naman eh. Jowa. Ano? Bakit mo naman i-prank? Eh no. Paano mo ginawa yan? Secret. Happy Mantawi. Jowa, oh. Hindi ka nandidiri. Nandidiri ka sa regla eh. Hindi dili ako sa regla, pero alam ko namang di regla yan. Kalat pa ako. Pag ganun ko, bigla ka gumising kasi at madami yan eh. Ano ba yan? Hindi ka naman okay, prank. Ay! Tayo ito. Jowa, may mens ako, Jowa. Sobrang dami. Oh my gosh, ikaw lang kilala ko babae na yung regla. Yung ang galaw mo kasi. Hindi ako magalaw. Nakita ba kita, nag-vlog ako. Mga ganun ka. Ano yun? Pumasok ko sa sila Ate Ann. Actually, tulog ko talaga si Ate Ann lang kasi. Nakakainis. Ano yung... Doon ka nagising eh, doon ka natamaan eh. Siguro. Doon ka na pag ganun, napagalaw ka dun eh. Diba yan? Fail tuloy yung prank ko. Hay nako! Kung ano yun ngayon ah.
Kita mo yan? Ano ba kasi yung jowa naman kasi? Wala na. Sayang ng effort ko. Hugas na ako. Gusto niya ako hugas. Eh, Breakfast in bed. breakfast tanghali na, uy. Lunch. Grabe, nagliligpit po yung dinugo. Guys, kawawa naman, dinugo na nagliligpit pa. Kasi nga dapat nga extreme, mens prank keme. Extreme means. Extreme mens, yung matindi yung mens ko, titigal ko kung mandidiri ka. Kasi ayaw mo ng may mens, di ba? Yung kulay kasi, Joan, layo eh. Kasi wala na akong time lagyan ng ano eh. Ayaw mo naman yung pebi ko. Ay, dugo-dugo. Parang nabaril sa Pepe. Uy, Gising na yung baby ko. sing na. Anak, tiga mo si mami, dinudugo si mami. Dinudugo si mami. Ganun siya. Muulan? Feeling ko. Wala, Oo. oo nga, umuulan. Hindi tayo makakalis. Umuulan. Guys, tingnan nyo to, tingnan nyo to. Pagising ko lang. Ayun na yung dugo, oh. Wala na. Pero ano lang siya, mabilis matanggal. Ay, hindi siya agad. Dali matanggal. Bubad na ako. Ayaw niya matanggal ka agad. Yung shirt ko, nagmatcha na ata talaga dito ito. Ay, oo nga, matcha na talaga. Ang daming dugo. Ay, natanggal naman siya. Sa katawan matagal. Ayan, ay mga besi ko. So yun yung nangyari nung mansari namin ni Jowa na hindi ko na nasundan. Kasi nabisi na ako that day, ang dami ginawa, ang dami kong in-edit. Pero ayun, fail ang aking prank sa kanya. But still, sabi nga ni Jowa, okay lang po sa'yo, ganito lang yung mansari natin, walang celebration, walang masyadong kahit na ano. Sabi ko, okay lang. Sabi niya po na tayo trabaho. Okay, update to kung bakit hindi na ako masyado nakakapag-vlog. Yan mga besi ko, sunod-sunod po ang aking pagpupuyat. Ilang linggo na po, sunod-sunod halos po ang December yan. Para sa Fab, ayan po siya. Alam niyo naman si Mami Oni po ang CEO niyan. Ang ibig sabihin po ng Fab ay Fowler and Beauty. So, yun, nasobrahan ako sa trabaho. At nakita niyo na po na yung post ni Jowa, ni Mama Marie, ayan. Yun, na-hospital po ako dahil ngayon sobra sa trabaho at talagang pagod na pagod. At ang cause niya ay talagang stress. Sa mga natatanong kung bakit dati naman na-hospital ka, ba't kayo may sinisisi? Dati po kasi ang reasons po nang na-hospital ako, parang 2 to 3 times yun na na-hospital ako ay food poisoning. And yes po, may dati po akong kasama sa bahay na napakain po ko ng panis, ganyan. So sobrang busy ko talaga. Alam mo yung, di ba sabi ko kasi yung bilis ko kumain, sa totoo lang, never po talaga ako nagluluto, hindi masyado. Hindi talaga. Pag nasa condo ako dito, parang sa 3 taon, isang beses lang ako magluto. Minsan hindi ko talaga siya nalalasahan dahil madalas may sipon ako kasi ngayon nga overwork. Hindi ko talaga nalalasahan na panis siya. Pwede niyo sabihin na yes, it is my fault, pero kaya nga ako nagbabayad at nagpapasahod doon sa tao kasi para to check kasi wala na talaga akong time. Time talaga yung kalaban ko dito kaya ako nasa-stress. Okay. So, kaya din talaga ako na ospital. Sinabi sa akin ng doctor ko na kahit anong gawin kong tama yung pagkain ko or something, kung nasa-stress talaga ako ng sobra, this time naman is ina-acid ako nang nasa-stress ako. Eh, wala. Dumating pa sa point last week sa sobrang stress ko. May mga panahon kasi sa madaling araw, umiiyak ako. Nagpula-pula na yung mukha ko. As in, ano. Then, wala rin ako kahit na anong rashes, walang kahit na ano, stress lang talaga. Siyempre, nasabay na din ang physical stress na puyat talaga. So, yun sa mga basic ko. Alam mo yung pakiramdam na isa din sa mga kinaka-stress ko. Yung alam ko marami nag-aabang ng vlog ko. Wala na akong masyadong vlog. Nag-iisip ako ng magandang content para sa inyo. Pero since nagkaroon ako ng negosyo at medyo nagiging hands-on ako, hindi ko talaga siya mapagsabay. Kaya nasasagot ko na yung sarili ko. Pinipili ko talaga na kahit paano may mini-vlogs ako. And ito yung page ko, yan. Halos lagi may mini-vlog yan. Sinasabay ko na lang din upload sa YouTube. Yun talaga. Hindi ko din expected na pag nagkaroon ka ng negosyo ay ganito siyang nakaka-stress. Kaya alam nyo, lahat ng mga nag-cancel ng orders, kakarmahin din kayo. Ito naman ako ngayon sa condo. Ayan siya.
nanood ng movie. Si Tyrone na naliligo siya, si Jowa, bumili ng pang-exchange gift. Malapit lang kasi kami sa mall. Wala ko ibang ginagawa ngayon, ito magpahinga dahil masakit yung ulo ko. Ito na naman, alam mo yun, binibigyan ko kayo ng content na life update lang. Parang feeling ko hindi siya worth it panoorin. Alam nyo, hindi na yun sa views eh. Gets ko na yun. Ayaw ako maging plastic. Of course, masaya ako pag may views. Siyempre, mas maraming pera eh, diba? At saka feeling mo gusto ko ng tao, nagustuhan nila yun, ang galing mo, diba? Minsan nagiging ganun yung basehan mo as a content creator. Pero yung ibang mga nag-aantay para sa'yo is kahit hindi mataas yung views, okay ako sa ganun eh. Ulitin ko, syempre mas masaya pag mas mataas yung views, di ba? Pero, still, hindi na siya doon eh. Hindi na siya para doon ako mag-focus. Lalo na ngayon, busy na yung mga tao, nag-aaral, may trabaho. Hindi naman tulad ng pandemic na konting kibot, talagang mataas yung views natin. Pag ganun-ganun ako. Gusto ko lang i-share sa inyo ang life update ko. Kahit yung iba hindi magustuhan, marami pa din naman kasi alam ko na ano nangyari sa'yo, Mami Oni, ba't ka na ospital? Stress talaga ako. Noon, halos buong Toro family ang reason ng stress ko. Ngayon, mga 1/4 na lang sila. Ngayon yung negosyo talaga. Ngayon ko naiintindihan yung ganun pala magnegosyo. Grabe, it will break you talaga. Sobrang hirap akong i-handle lahat ng sabay-sabay. Tapos nagkakaproblema din sa bahay. Nagkakaproblema din yung anak ko. Na, yun nga, may part na yung anak ko ay nabully sa school. Kaya, sa sunod-sunod, ganun yung pakiramdam. Hanggang sa ito na, gising ako kanina. Sinare ko kay Jowa yung panaginip ko tsaka kay Tyrone niya. Gusto ko din i-share sa inyo. Sa mga gustong naman makinig, pasensya na. Ito lang yung kaya ko ibigay sa inyo na content sa ngayon. Yung pahinga ko lang. May sakit pa ako, masakit pa ulo ko. So naginip ako kanina. Alam mo yung panaginip na akala mo totoo, nandun ka talaga. Yung totoo yung nararamdaman mo talaga, nasaktan ka talaga. Yun yung nangyari sa akin kanina. Yung panaginip ko, punta kami ng Toro family sa isang lugar. Tapos, doon kami para magbakasyon. Nakita ko yung best friend ko, si Anthony, Jamie. Nakita ko nga din sila MG, sila Mer. Sila yung mga nakita ko. Tapos, nagbabakasyon, dumaan ako sa nagaya ko. Kasama ko yung Toro family. Tapos, biglang sabi sa amin, "Uy, Tony, di ba naghahanap ka ng bahay?" Sabi ko, "Oo, naghahanap ako ng bahay." Ayun, may binibentang bahay dito, tignan mo. So, kasama ko si Jowa. May mga part na kasama ko si Mikay, si Paye, na lagi kong kasama. Pero, magulit pa naginip ko eh. Pero one thing is for sure, may pupuntahan daw kaming bahay. Pagkapunta ko dun sa bahay, ikot-ikot kami. Tapos sabi ko, ganun. Akala ko ba binibenta yung bahay? Ba't ang daming tao? Tapos nakita ko ng mga tao, umalis sila. Nagmamadali silang umalis. Tapos naiihi ako. Ihiin akong tao eh. Pupunta ako ng CR. Ihi ako. Alam mo, habang sa CR ako, biglang mag-transition yung panaginip ko. Biglang napupunta ako sa ibang CR. Tapos, hinahanap ako ni Jowa. Tapos, hahanapin ko ulit yung sarili ko. Babalik ulit ako sa bahay na yun. Ano ba yun? Ba't ganito yung bahay? May escalator. Ang laki niya. Pero, ba't ganun? Magulo yung sarili ko. Magulo yung utak ko nun. Tapos, nasi-CR na naman ako. Pupunta na naman ako sa isang hotel. Every time na nag-CR ako, nagugulo siya kung saan ako napupunta. Tapos, lagi lang talaga ako nahanap ni Jowa. Hinahanap ko yung sarili ko. Tapos, nung time na sa ang haba nung panahon na hinahanap ko yung sarili ko sa panaginip ko, palagi lang ako nahahanap ni Jowa. Hanggang sa wala na ibang part ng Toro family. Naglalakad ako. Nahanap ko na si Jowa kasi hindi niya na ako mahanap eh. Nakailang CR na ako. Punta ako ng punta ng CR. Bigla ako napupunta sa ibang lugar. Alam mo yun, ibang CR ng ibang lugar. So, hahanapin ko ulit yung bahay kung asan yung bibili namin. Ngayon, ang sabi sa akin, pag nakakabalik kasi kami sa bahay, sabi na may-ari, mag-asawa, ano ba, pirmahan mo na. Para bilhin mo na yung bahay. So, pinipirmahan ko, finifake ko. Pumunta ako CR, so wala ulit ako, tapos babalik ulit ako sa ganun. Ano ba, napirmahan na ba ni Tony yung papel? At kasi kailangan pirmahan ko agad. Ganun yung nangyari. Hanggang sa yun na nga, again, kaka-CR ko, napupunta ako sa ibang lugar, hanggang sa ako na lang mag-isa. Hindi na ako nahanap ni Jowa. Naglalakad ako sa kalsada. Nakita ko yung mga tao, nagtitinginan ako. Tapos sabi niya, alam na ba niya? Tapos, nakita ko pa si Mama Zyril, yung nag-aayos ang damit ko. Siya yung kumausap sa akin, sabi niya, alam mo na ba? Sabi ko, ano ba yun? Sabi ko,
asan ba ako napupunta? Naliligaw ako saan ako napupunta-punta. Hindi ko mahanap yung bahay. Lagi ako napupunta kung saan-saan. Sabi niya sa akin, Tony, ay pupuntahan tayo. Sabi ko, saan? Tony, patay ka na. Sabi sa akin ng friend ko, nadamitan kita. Hindi ako makapaniwala. Tapos pagkapasok ko, iskinita yun. Hindi ko alam saan lugar. Andun na yung funeraria ko. Walang ibang tao, masyado. Wala lang to na family. Si Jowa na lang yun nandun. Sabi ko, ano ba to? Bakit ako nandito? Tony, patay ka na. Kaya ako nandito para damitan kita. Sabi sa akin ni Mama Zay, dadamitan mo ako kasi kailangan mong sumama. Hindi ka iniiwan dito ng jowa mo kasi alam niyang hindi mo patanggap. Sabi ko, asan na si Tyronia? Kailangan niya mag-aaral, bumalik siya ng Manila. Ganun. Sabi ko, ha? Kasama niya na si Mama Marie, pero yung jowa mo nandito lang siya. So, yun, nagulat ako. Then, iyak ako ng iyak, dinadamitan ako. Gising lang ako, dinadamitan ako. Tapos nakaupo ako inupo ako ni Mama Zay sa ibabaw ng kabaong ko. Sabi niya sa akin, wala na tayong magagawa dyan. Ito na yung nangyari, kailangan mo nang tanggapin. Kaya kailangan mo nang pirmahan yung papel. Kaya naliliga ka kung saan ka napupunta kasi matagal ka nang wala. So umiyak ako nang umiyak sa panaginip ko. Yung totoong pain, ang sakit-sakit niya talaga. Ewan ko siguro dahil dahil ilang beses na ako ng hospital na hindi ko na naasikaso yung health ko, kakatrabaho ko. Kaya siguro na panaginipan ko to. Tapos sabi ko, Lord, tulungan mo ako, Lord. Sabi ko gano'n, hindi ko pa masyado nakakabanding yung anak ko. Marami pa panahon, Lord, na nagigising ako. Hindi ako masaya kasi puro lang trabaho ginawa ko sa buong araw ko, sa araw-araw. Ibalik mo ako. Sabi ko, ibalik mo ako. Sabi ko, Lord, ibalik mo ako. Tapos ang nangyayari doon, nagigising ako. So, makakatulog ako ulit. Tapos ibalik mo ako. Ganun yung nangyayari. Iyak ako ng iyak. Tapos si Vince tulala lang. Nasa tapat lang siya ng funeraria ko. Inaantay niya lang na sumama ako. Tapos sabi ko, natatakot ako. Ganito lang ba ako? Gising lang ba ako? Tapos ilulubog ako. Nandun ako sa kabaong ko. Tapos lalagyan niyo ako ng lupa. Gising lang ako. Natatakot ako. Sabi ko, ganun. Ganun ba yun pag namatay ka? So, ewan ko, ba't ganun yung sagot sa akin. Hindi namin alam, Tony. Hindi pa kami namamatay. Ganun yung sabi nila sa akin. Tinadamitan lang ako ni Mama Zay. Tapos umiiyak lang ako nang umiiyak. Tapos sinasabi nila lang, ang tagal na gantay niya ni Vince. Hindi yan umalis dito, hindi niya kaya. Hanggat hindi mo tanggap. Tapos that time, hindi na ako nakikita ni Vince. Tulala na lang siya. Ewan ko, sorry. Naging madrama pa. Minsan na nga lang ako mag-upload, di ba? Grabe talaga yung panaginip ko. Tapos sabi ko, Lord, hindi pa kami tapos. Hindi pa ako Hindi ako masyado nakakapag-surprise na gari sa jowa ko. Saglit pa lang, puro sakripisyo lang yung binibigay niya sa akin. Puro pagmamahal, pakiramdam ko, hindi ko pa inaibabalik. Lord, si Tyronia, hindi ko pa siya masyado nakakabanding. Puro lang ako trabaho. Ibalik mo ako. Iyak lang ako nang umiyak sa panaginip mo. Kasi nagising ako. Tapos nagising ako, iyak ako ng iyak. Grabe. Iyak ako ng iyak. Oh my God, tissue. Grabe yung panaginip ko. Kaya sabi ko, parang siyang message na, oh my God, kung hindi ko talaga ingatin sa sarili ko, pwede yun yung mangyari. At kung puro trabaho lang ang iniisip ko. Tinatawanan ko pa yung mga nakikita kong post. Tangina, ganun din pala. Para mangyayari rin sa akin. Alam mo yung December, tapos trabaho, tapos bigla ka na lang tumagos sa pinto. Parang ganun yung mangyayari sa akin. Mga tao nagne-negosyo at nag-online selling, alam ko may intindihan ako sa part na to. Siyempre, meron tayong hinabol para sa mga taong umaasa sa atin, di ba? Kota, ganyan. Meron din akong hinahabol na expiration date ng products ko and everything. Kaya, sobrang na-stress na talaga ako. Ayun, kapag nai-stress tulad dito, nagkukwento ako ng something stressful. Bigla akong didigay, tapos bigla akong mapapaos. Yun lang siya. Wala naman akong kinain na bawal. Anyway, yun siya mga beses ko. Kaya itong panaginip ko na to. Sabi ko, Lord, thank you. Thank you for reminding me. Kaya kayo, siguro, magandang ma-share ko to sa inyo kasi huwag tayo puro trabaho. We give time to our loved ones. Ano naman kung hindi pa gano'n ka sobrang laki yung
kitain natin tulad ng sa iba. Ano naman kung hindi pa siya mangyari this year. Kaya, yun. Magbigay tayo ng panahon sa mga taong mahal natin. Alam ko, December. Pero December is Christmas. It's about God reminding that family is really important. That this is a family reunion, a family gathering, family celebration. Hindi lang niya basta birthday. Pero pasensya na kayo, di ako masyadong makapag-content ng maganda or bigay sa inyo ng challenge or something. Ay, baby ko, come dito. Sinishare ko yung kinuwento ko sa inyo yung panaginip ko kanina. Tapos si Tyronia, nasa-stress siya sa panaginip ko. So yun lang mga bese ko. Give time sa loved ones nyo. Nalagaan niyo yung sarili nyo. Yung iba dito pwedeng isipin maarte ako. Tangin na nyo ba kasi mga tambay alang ata kayo, wala kayong trabaho eh. Hindi nyo pa na-experience magkanegosyo kaya hindi nyo pa alam. And I hope, alam mo naman si Mami Sinita. Hindi ba naman ako gagayahin, di ba? Yun lang mga bese ko. Kaya ngayon, pang ilang movie na natin to anak yung pinapanood. Parang pang 8 na naming movie to. Hindi ko na mabilang. Sabi ko, movie lang talaga ako ngayon. Gusto ko lang katabi ko si Tyronia dito. Banding lang. Mag-movie lang kami na movie. Hala, nagpagupit ka na. Pogi mo naman. Sige naman. Hi guys. Nakapagpagupit na yung jowa ko. Nangunguna naman sa amin ni Tyronia eh. Uy, ba't may ganun ka pa sa ulo? Naka-clip. Ayan man. Thank you. Pogi mo naman. Si birthday naman. Kiss mo. Ako, wala nang tumutusok sa ganito ko. Sinare ko yung panaginip ko kanina. Ba't ka gumaganon? Jowa, sinare ko yung panaginip ko kanina. Oh, ano sabi? Ay, ano sabi? Anong... Hindi, sumagot sila. Sumagot. Oh. Yun lang mga best ko, pahinga muna si Mami Oni. Yes, guys. At puro muna ako movie at family time. Bye-bye! Mahalin niyo pamilya niyo, give time, puro trabaho. Bye-bye! Kapansin.